Sa isang sulok ng Maynila, may isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at semento. Tirahan ng mag-asawang Samuel at Sandra. Kung mayroong isang salitang makapaglalarawan kay Samuel, ito ay mabuti. Isang karpintero sa propesyon, ang kanyang mga kamay ay magaspang sa paggawa, ngunit ang puso nito ay kasing lambot ng bagong hiwang kahoy. Minahal niya ng buong buo si Sandra, ang babaeng pinakasalan niya 5 taon nang nakararaan. Si Sandra, sa kabilang banda, ay may mga pangarap na lampas sa kanilang simple at tahimik na buhay. Maganda siya, masayahin, at may talino sa pagbebenta. Ito ang dahilan kung bakit niya pinasok ang mundo ng live selling. Sa simula, simpleng pampuno lang sa pangaraw-araw. Pero habang lumilipas ang mga buwan, naging pagnanasa na niya ang magkaroon ng sariling butik, mga mamahaling gamit at isang buhay na puno ng ginhawa. Samuel, tingnan mo tong dress. Bagay na bagay ito kay Miss Sarah, di ba? Masiglang tanong ni Sandra isang gabi habang nag-iensayo siya sa harapan ng salamin para sa kanyang live selling. Si Samuel na abala sa pag-aayos ng ilaw at backdrop para sa live stream ay ngumiti. Oo naman mahal, lahat ng suotin mo bagay sa'yo. Pero mas bagay yan kapag masaya ka. Sana lang dumating ang araw na hindi na tayo makikipagsiksikan sa bahay na to. Gusto ko ng malaking bahay, yung may sariling walk-in closet para sa lahat ng mga paninda ko. Pangarap ni Sandra. Ang mga mata ay kumikinang sa pag-asa. Niyakap siya ni Samuel mula sa likod. Darating din yan, mahal. Basta't magkasama tayo. Lahat ng pangarap mo, tutuparin natin. Buong pagmamahal niyang hinalikan ang buhok ni Sandra na hindi napansin ang bahid ng pagdududa sa mga mata nito. Walang araw na hindi inialay ni Samuel ang bawat patak ng kanyang pawis sa paggawa. Bawat sentimo ng kanyang kinikitang pera para lamang matupad ang mga pangarap ni Sandra. Madalas, kahit pagod na pagod mula sa trabaho, siya pa rin ang nag-aasikaso ng technical side ng live selling ni Sandra. Ang ilaw, ang background, ang internet connection. Ginagawa niya ang lahat ng iyon nang walang pag-aalinlangan dahil ang kaligayahan ni Sandra ang kanyang sariling kaligayahan. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, nararamdaman ni Samuel ang dahan-dahang paglayo ni Sandra. Mas marami na itong oras sa cellphone kaysa sa kanya. Ang mga simpleng yakap at halik, madalang na. Ang mga pangarap na dati binubuo nila ng magkasama, ngayon ay pangarap na ni Sandra lamang, na tila hindi na siya kasama sa hinaharap na binubuo nito. Pinili ni Samuel na baliwalain ang mga ito. Siguro, pagod lang siya. Bulong niya sa sarili. Napapagod din sa katotohanan ng buhay. Dumating ang araw ng Sabado, ang araw na walang trabaho si Samuel. Linano niyang sorpresahin si Sandra ng kanyang paboritong adobo at baka ayain itong manood ng pelikula sa gabi. Excited siyang umuwi. Bit-bit ang isang bag ng sariwang sangkap. Pagdating sa bahay, nakita niyang naghahanda na si Sandra para sa kanyang live selling. Mahal, bakit hindi mo naman sinabing may live ka ngayon? Pwede naman akong tumulong, ang sabi ni Samuel na sinusubukang itago ang kanyang pagkadismaya. Oo. Biglaan lang kasi. Sige na Samuel, mamaya na tayo magkwentuhan. Kailangan kong mag-concentrate. Sagot ni Sandra, hindi man lamang siya tinapunan ng tingin. Ngumiti lamang si Samuel at nagtungo sa kusina. Habang nagluluto, naisipan niyang panoorin ang live selling ni Sandra sa kanyang lumang smartphone. Gusto niyang maging phantom viewer, sumusuporta ng tahimik. Nagsimula ang live. Tuwang-tuwa si Samuel na makita ang kanyang asawa.
Ang ganda ni Sandra. Ang galing niya magbenta. Ang kanyang karisma ay nakakahawa. Binabasa ni Samuel ang mga comments. Pinupuri ang asawa. Maya-maya, may pumasok sa frame. Isang lalaki. Guwapo. Nakasuot ng pang-opisina. Hindi ito ang unang beses na may kasamang model o assistant si Sandra. Pero ibang lalaking to. May kakaiba sa paraan ng kanilang pagtingin sa isa't isa at sa kanilang pagtawa. Okay, so ito na nga ang ating bagong design guys. Perfect ito for your next date, sabi ni Sandra. Hawak ang isang dress. Biglang umakbay ang lalaki kay Sandra. Tila natural na natural. At mas perfect ito kung ako ang date mo. Bulong nito. Sapat para marinig sa microphone. Nagtawanan ng dalawa. Para kay Samuel, bumagsak ang lupa. Bumilis ang tibok ng puso niya. Ang ngiti sa labi niya ay unti-unting nawala. Richard naman. Pilit na saway ni Sandra. Pero hindi na niya matago ang pamumula ng kanyang pisngi. Sige na, tulungan mo na ako dito, honey. Honey? Para itong isang malakas na busina sa tenga ni Samuel. Parang may pumutok sa kanyang utak. Huminto ang mundo niya. Ang adobo na niluluto niya ay nananatili sa kawali. Hindi na nakikita ang usok. Ang kutsara sa kamay niya ay unti-unting bumagsak sa sahig. Gumawa ng mas malakas na kalansing na tila isang panaghoy. Hindi niya na maintindihan ang mga sumunod na sinabi ni Sandra at ng lalaki. Ang mga tinginan nila, ang mga palitan ng titig, ang mga secret jokes, ang lahat ng iyon ay parang mga saksak sa kanyang dibdib. Nakita niya ang mensahe sa comment section. Ang sweet nyo ni sir. Bagay kayo. Sana all, may Richard. Hindi niya matanggap. Hindi siya makahinga. Ang Sandra na mahal niya, ang Sandra na pinaglalaanan niya ng lahat, ay nasa harapan ng libo-libong tao. Kaharutan ang ibang lalaki. Ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng pagmamahal, tila naglaho na sa isang iglap. Pinilit niyang tapusin ang live stream. Pinilit niyang tingnan ang bawat detalye, bawat kilos. Bawat malalim na tingin, kailangan niyang kumpirmahin ang pinakamasakit na katotohanan. Niloloko siya ng kanyang asawa at sa harapan pa ng lahat. Pagkatapos ng live, pinatay ni Samuel ang telepono. Wala sa sarili siyang naupo sa sahig ng kusina. Ang amoy ng nasusunog na adobo ay hindi na niya namalayan. Bumubuhos ang luha sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sobrang sakit at pagkadismaya. Bakit? Anong pagkukulang ko? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit sa kanyang isip. Tila mga martilyong unti-unting dumudurog sa kanyang puso. Nagtago si Samuel sa kwarto nilang mag-asawa nang dumating si Sandra. Ayaw niyang makita ang mukha nito. Ayaw niyang makarinig ng kahit na anong paliwanag. Gusto niyang maglaho. Ang buong gabi niya ay lumipas sa pag-iyak ng tahimik. Nilulunod ang kanyang sarili sa sariling pighati. Kinabukasan, gising na si Samuel bago pa sumikat ang araw. Ang kanyang mga mata ay namamaga. Ang kanyang puso ay mabigat. Akala niya, mas madali ang magalit. Pero ang naramdaman niya ay walang hanggan ng lungkot. Naghanda siya ng kape. Tahimik na ininom ito sa kusina. Paglabas si Sandra, nagulat ito. Samuel, ang aga mo naman. May trabaho ka ba? Hindi tumugon si Samuel. Inilapag niya ang tasa at tumayo. Sandra, kailangan natin mag-usap. Ang boses niya ay kalmado. Halos walang emosyon at lalong nagpakaba kay Sandra. Naupo ang babae sa dining table. Ang mukha ay nalilito. Tungkol saan? Tungkol sa live selling mo kagabi.
Diretsong sabi ni Samuel. Walang ngiti, walang lambing, diretso sa punto. Nanlaki ang mga mata ni Sandra. Ang pagkakaba ay pinalitan ng takot. Anong tungkol doon? May problema ba? Inilabas ni Samuel ang kanyang telepono at ipinakita ang screen recording ng live selling ni Sandra. Partikular ang bahagi kung saan umakbay si Richard at tinawag siyang honey. Nagbago ang ekspresyon ni Sandra. Mula sa takot, naging depensa. Samuel, mali ang iniisip mo. Trabaho lang yon. Kasama siya ni Ma'am Elena. Nag-aasikaso lang siya ng orders. Trabaho lang ba talaga ang tawagan ng honey? Trabaho lang ba talaga ang ganyan ka-intimate na usapan at tinginan sa harap pa ng libo-libong tao? Tanong ni Samuel. Ang bawat salita ay may bigat. Huwag mo kong gawing tanga, Sandra. Alam kong ginagawa ko ang lahat, pero hindi sapat sa'yo. Napayuko si Sandra. Ang kanyang depensa ay unti-unting gumuho. Samuel, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya? Tumango si Samuel. Kaya pala, hindi mo sinasadyang saktan ako. Hindi mo sinasadyang ipahiya ako sa harap ng lahat ng nakakakilala sa atin. Hindi mo sinasadyang ibang hanapin kapag hindi ako ang makapagbigay ng pangarap mo. Nagsimulang umiyak si Sandra. Hindi ganon, Samuel. May gusto lang akong maramdaman na hindi ko maramdaman dito. Gusto ko lang ng mas magandang buhay. Yung hindi tayo naghihirap. Yung may mga bagay. Ako, na kayang magbigay ng ginhawa. Para kay Samuel, ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa anumang sampal. Ang lahat ng pagsisikap niya, ang lahat ng pagmamahal niya, ay hindi sapat para ibigay ang ginhawa na gusto niya. Ginhawa. Ulit ni Samuel, mahinahon. Kung ganoon ang gusto mo, Sandra, kung saan ka masaya, doon ka. Nagulat si Sandra sa sinabi niya. Inaasahan niyang magagalit si Samuel. Susubukan siyang pigilan o magmakaawa. Pero ang nakita niya ay isang kalmadong kalungkutan. Samuel, anong ibig mong sabihin? Ito ang bahay natin. Ang bahay na pinagsikapan nating itayo. Sabi ni Samuel. Lumibot ang tingin sa kanilang maliit na tahanan. Akin ito, pero ibibigay ko ito sa'yo. Ang lahat ng gamit dito, ang mga pinipitas mong paninda, ang ilaw mo sa live selling, ang lahat ng inipon natin, sa'yo na. Ikaw nang bahala rito. Gusto mo ng ginhawa? Sige, hahayaan kitang hanapin yon. Hindi ko pipigilan ang kaligayahan mo. Napakagat-labi si Sandra. Hindi niya inaasahan ang reaksyon na ito. Parang may pumunit sa ilalim ng kanyang dibdib. Samuel, anong sinasabi mo? Aalis ka? Oo, Sandra, aalis ako. Kung hindi ako ang makapagbibigay ng pangarap mo at mayroon namang iba, bakit pa ako mananatili? May kirot sa boses si Samuel, pero nanatili itong matatag. Hindi ko kailangan ng kapalit, huwag kang mag-alala. Hindi ako manghihingi ng anumang sustento. Magsisimula ako ulit, mag-isa. Kinuha ni Samuel ang kanyang lumang duffel bag. Inilagay ang kanyang mga toolkit at ilang damit. Walang ibang gamit na kinuha. Hindi na tiningnan ni si Sandra na ngayon tuluyang humahagulgol. Ang pinakamababang uri ng lalaki ay magwawala. Ang pinakamataas na uri ay tatalikod ng may dignidad. Pinilit ni Samuel ang huli. Iniwan niya si Sandra sa bahay na puno ng mga alaala at naglakad palayo. Ang bawat takbang ay mabigat, ngunit ang kanyang ulo ay nakataas. Sa simula, napakabigat para kay Samuel. Lumipat siya sa probinsya, sa isang bayan kung saan siya lumaki, malayo sa mga alaala ng kanyang nakaraan. Doon, nagpatuloy siya sa kanyang pagkakarpintero. Ngunit sa pagkakataong ito,
para sa kanyang sarili lamang. Nagtrabaho siya ng masipag, umaga hanggang gabi. Ang sakit ng pagtataksil ay dahan-dahang naging gasolina para sa kanyang ambisyon. Sa simula, mahirap. Ang bawat kahoy na kanyang hinuhugis ay tila nagiging pira-piraso ng kanyang puso. Ngunit sa bawat piraso na pinagdudugtong niya, tila nagtatayo rin siya ng sarili niyang muling pagbangon. Pinino niya ang kanyang sining, gumawa ng mas detalyado at mas pinagandang disenyo. Mula sa simpleng karpintero, naging isang artisan siya, kilala sa mga natatanging muebles na gawa sa kamay. Kumalat ang balita tungkol sa kanyang galing. Ang maliit na workshop niya ay puno na ng order. Hindi nagtagal, nakabili siya ng lupa. Itinayo ang kanyang sariling furniture shop at nag-hire ng mga katulong. Umunlad ang kanyang negosyo sa tapat na paraan, batay sa kalidad at sipag. Nakapagpatayo siya ng isang mas malaki at mas komportableng bahay na gawa sa sarili niyang disenyo, puno ng init at sining. Sa isang fair ng arts and crafts, nakilala niya si Ana, isang pottery artist. Hindi ito kasing ganda ni Sandra, pero ang kanyang ngiti ay totoo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal sa kanyang sining, at ang kanyang puso ay kasing busilak ng mga putik na kanyang hinuhubog. Nakita ni Ana ang kababaang loob ni Samuel, ang kanyang sipag, at ang kanyang kaluluwa na puno ng sining. Inibig niya si Samuel, hindi dahil sa kayamanan na meron ito, kundi dahil sa kung sino siya. Tunay na masaya si Samuel kay Ana. Hindi siya humingi ng mamahaling gamit o magarang buhay. Ang simpleng pagmamahal, paggalang, at pagsuporta ni Ana ay sapat na. Ngayon, sa piling ni Ana, natikman ni Samuel ang tunay na kaligayahan. Iyong hindi hinahanap sa material na bagay, kundi sa pagmamahalan na walang kondisyon. Samantala, lumipas ang mga taon. Ang buhay ni Sandra, sa kabila ng unang glow ng ginhawa, ay hindi tulad ng kanyang pinangarap. Ang relasyon niya kay Richard ay hindi nagtagal. Hindi pala kasing masarap ang buhay na madaling makuha. Lalo na kung ang pundasyon nito ay kasinungalingan. Wala rin si Samuel na sumusuporta sa kanyang live selling. Ang kanyang reputasyon ay unti-unting bumaba, lalo na nang kumalat ang balita tungkol sa kanyang pagtataksil. Ang bahay na iniwan ni Samuel ay unti-unting kumupas, tulad ng kanyang mga pangarap. Isang araw nakita ni Sandra sa social media ang isang artikulo tungkol sa isang matagumpay na negosyanteng karpintero sa probinsya. Si Samuel, nakita niya ang larawan nito. Nakangiti, mas masaya, kasama ang isang babae. Ang kanyang mga kagamitan ay mas pinino. Ang kanyang mga gawa ay mas maganda. Ang kanyang buhay ay naging mas maunlad, mas payapa. Sa mga mata ni Sandra, nang makita niya ang larawan ni Samuel na masaya at matagumpay, kasama ang isang babae na tunay na nagmamahal sa kanya, doon niya naintindihan ang ganti ni Samuel. Hindi iyon ang pagsigaw, hindi iyon ang paghihiganti. Ang ganti ni Samuel ay ang pagpili sa sarili niyang kaligayahan. Ang pagpapakita na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakasentro sa kung ano ang maibibigay niya, kundi sa kung sino siya. Ang ganti ni Samuel ay ang paglabas niya sa sitwasyon ng buo at may dignidad. At ang pagtatayo ng isang mas magandang buhay, hindi para patunayan ang anumang bagay kay Sandra, kundi para sa kanyang sarili. Ang ganti niya ay ang kanyang kaligayahan na mas kumikinang kaysa sa anumang material na bagay na hinahabol ni Sandra. Ang ganti niya ay ang patunay na ang isang mabuting puso sa huli ay laging mananalo. At sa huli, si Samuel ang mabuting lalaki ay tunay na naging masaya. Ipinakitang ang pagtitiwala sa sarili at pagpapatawad ay ang pinakamagandang
porma ng paghihiganti. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.